Ating ipagpatuloy ang ating pag-aaral ng mga kaganapan nang magsimula na si Jesus ng kanyang public ministry na naitala sa Gospel according to Mark. Matapos ng pagpapagaling ni Jesus sa paralitiko, sinasabi sa atin ng Bible sa verse 13 ang ganito: Nagtungo muli si Jesus sa tabi ng lawa. Lahat ng mga tao ay pumunta sa kaniya at sila ay tinuruan niya. Si Jesus ay patuloy na nanatili sa lungsod ng Capernaum, na kung saan naabot ni Jesus ang katayuan ng pagiging isang celebrity o isang tanyag na tao ng bayang iyon. Pagkat saan man siya magpunta, ang mga tao ay dumadagsa sa pagnanais na makawitness pa ng mga kagilagilalas na mga milagro na gagawin pa ni Jesus, at katulad ng ating natunghayan last week ay makinig din nila ang mahalagang pangangaral ni Jesus tungkol sa salita at kaharian ng Diyos. Kung ating bibigyan ng rating ang ministeryo o gawaing lingkod bayan ng Panginoong Hesus sa mga sandaling iyon, ay masasabi nating successful pagkat patuloy ang pagdagsa ng mga pangkaraniwang tao na nais siyang makita at madinig ang kanyang mga sasabihin. Kasabay ng pagbulusok ng katanyagan ni Jesus sa bayan, ay gayon din naman ang pagdami at paglakas ng oposisyon na kanyang haharapin mula sa mga religious leaders ng bayan. Ito ay nagpasimula nang sila ay ma-offend sa ginawa ni Jesus na ating napag-aralan last week sa chapter 2 verse 12. Pagkat sa pagkakataong iyon ay lantaran at diretsuhang pinahayag ni Jesus sa kanila na siya ang Diyos na nagkatawang tao at siya ay may karapatang magpatawad ng kasalanan. Kaya't higit ang pagmamatyag ng mga religious leaders at kanilang inaabangan na sila ay makahanap ng dahilan upang salakayin at pigilan ang ministeryo ni Jesus. Naghahanap sila ng mga sasabihin at gagawin pa ni Jesus na tingin nila ay sumasalungat sa mga katuruan ni Moses at ng mga propeta ng Diyos. Sa mga magaganap na pangyayari, matutunghayan natin ang salungatan ni Jesus at ng mga religious leaders tungkol sa ipapakitang kaugnayan o pakikitungo ni Jesus sa mga makasalanan, salungatan tungkol sa aral ng Sabat, at sa iba pang mga utos sa Lumang Tipan. Ito ang pasimula ng matitinding salungatan ni Jesus at ng mga religious leaders ng bayang Israel, na mauuwi sa kanilang pagpaplano kung papaano nila maipapapatay si Jesus. Kaya't atin tunghayan ang chapter 2 verses 13 to 17 ng Gospel according to Mark sa paksang aking pinamagatang si Jesus kasama ang mga makasalanan. Maraming mga katotohanang bagay ang sinasabi ng mga talatang ito para sa mga tao ng Diyos at ganoon din naman sa mga di mananampalataya. Kaya't hayaan natin na mangusap ang ating Diyos sa atin gamit ang kanyang mga banal na salita. Ang unang mahalagang bagay na pinakikita sa atin ng ating teksto ay sa verse 14. Si Jesus at ang publikano. Verse 14. Sa kaniyang paglalakad ay nakita niya si Levi, na anak ni Alfeo, na nakaupo sa may singilan ng buwis. Sinabi sa kanya ni Jesus, "Sumunod ka sa akin." At siya ay tumindig at sumunod kay Jesus. Sa talatang ito, ipinakikilala sa atin ang lalaking si Levi. Habang naglalakad si Jesus sa mga dalampasigan ng dagat ng Galilea, nadaanan niya ang isang lalaking nagngangalang Levi na nagtatrabaho sa kubol kung saan kumukuha ng buwis sa mga tax collector ng bayan.
Dahil ang Capernaum ay nasa ruta ng caravan sa pagitan ng silangan at kanluran, maraming mga mangangalakal ang dumadaan ng bayan. At ang mga tax collector ay naroroon sa daanan na kung saan sila ay mahigpit na nangongolekta ng buwis sa mga mangangalakal ng isda sa kanilang huli sa dagat. Malamang nakilala at nakolektahan na ng buwis ni Levi ang mga apostol ni Jesus na sina Simon Pedro, Andres, Santiago at Juan dahil sila ay mga mangingisda din sa dagat. Si Levi ay isang publikano o mangungulekta ng buwis at naglilingkod sa ilalim ng pamahalaang Romano. Ang pamahalaang Romano ay nagkaroon ng isang sistema sa pangungulekta ng buwis sa mga Hudyo. Binibigyan nila ang kanilang mga piling opisyal ng bayan ng kontrata para sila ang may kapangyarihan na makapangolekta ng buwis. At ang mga opisyal naman na ito ay uupa ng mga locals na kanilang bibigyan ng kota at sila ang maniningil ng buwis sa kanilang mga kababayan. As long as they meet their quota, Rome did not care about how much more they collected. As a result, the tax collectors become very rich, tulad ni Zacchaeus na isang tax collector sa Luke chapter 19 verse 2. Ganito ang mababasa natin doon. Naroroon ang isang lalaking nagngangalang Zacchaeus. Siya ay punong maniningil ng buwis at siya ay mayaman. Ang mga publikano tulad ni Levi ay kilalang dishonest na mga tao. At dahil siya ay isang maniningil ng buwis para sa Roma, siya ay kabilang sa mga hinahamak at kinamumuhian ng tao sa Israel. Siya rin ay tinitingnan bilang isang taksil sa kanyang mga kababayan at sa kanyang bansa. Hindi siya pinapahintulutang makapasok sa templo o sa mga sinagoga. Siya ay isang social outcast na maaari lamang makihalubilo sa kapwa niya maniningil ng buwis at iba pang tinataguriang na mga makasalanan. Siya ay isa sa mga kinasusuklaman na tao sa Capernaum. I would imagine na disappointed din ang mismong mga magulang ni Levi sa kanyang naging kalalagayan sa buhay, pagkat siya ay mula sa tribo ni Levi at pinalaki upang maglingkod sana sa templo. Siya din ay sinanay sa banal na kasulatan upang maaari din namang maging isang eskriba. Sigurado ako na malaki ang inaasahan ng mga magulang ni Levi para sa kanilang anak. Inaasahan nila na susundin niya ang mga yapak ng kanyang ama at magiging isang makadiyos na tao. Sa halip, si Levi ay naging taksil. Tinalikuran ang kanyang pamilya, ang kanyang bansa at ang kanyang Diyos. Ang lalaking si Levi ay ipinakilala sa atin sa mga talata bilang isang masamang tao. Siya ay makasalanan, hinahamak, kinamumuhian, at isang malaking kabiguan ng kanilang pamilya. Sa madaling salita, si Levi ay walang anumang bagay upang siya ay bigyang pansin ng Panginoon, pagkat ang buhay niya is a complete wreck, isang wasak na buhay. Ang pagtawag ni Jesus kay Levi. Ikalawang bahagi ng talatang 14. Sinabi sa kanya ni Jesus, "Sumunod ka sa akin." Sa pagdaan ni Jesus, nagbigay siya ng isang simpleng utos kay Levi, "Sumunod ka sa akin." Ang utos na binigay ni Jesus ay nasa sa present tense o panahong pangkasalukuyan. Ang pagkakasabi at pagkakasulat din naman. Kaya't ito ay literal na nangangahulugang simula ang sumunod. Isang panawagan para kay Levi na iwanan ang kanyang kasalukuyang buhay
at magsimula ng bagong buhay na pagsunod kay Jesus. Ang maaari nating itanong ay, ano ba ang mapapakinabangan ng Panginoong Hesus sa taong tulad ni Levi? Well, isang salita lamang ang kasagutan sa tanong na ito, dahil lamang sa biyaya ng Panginoon. Sa kabila ng kanyang hanapbuhay, kanyang pamumuhay, kanyang mga kabiguan, at ang kanyang kasalanan, mahal ni Jesus si Levi at tinawag niya siya sa isang bagong buhay. Nagpakita ng isang magandang halimbawa si Jesus sa ating lahat. Siya ay naglalakad at naghahanap ng mga taong kanyang mahihipo para sa pagbabagong buhay. At ang naisin ng tulad na mayroon si Jesus ay dapat din na makita sa bawat isa sa atin. Ang tayo ay magpatuloy sa pang-araw-araw nating buhay at gawain na may puwang sa ating mga puso ang naisin na maibahagi si Jesus at ang kanyang tawag ng pagbabago sa buhay ng mga taong makakasalanan. Ako'y nagpapasalamat sa ating Panginoon na siya ay nagbigay ng puwang sa mga taong makasalanan tulad natin na kanyang kinatagpo at pinagkalooban ng kanyang mayamang biyaya upang ating maunawaan at sampalatayanan ang kanyang tawag ng pagsisisi at pananampalataya kay Jesus upang siya ang ating maging Panginoon at tagapagligtas. John 3:16. Ito ay sapagkat sa ganitong paraan, inibig ng Diyos ang sanlibutan, kaya ipinagkaloob niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sinumang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ilang punto din ang nais kong ating maisaalang-alang sa umagang ito. Una, walang sino man ang di kayang abutin ng biyaya ng Diyos. Ako'y nakasisiguro na karamihan sa mga tao sa Capernaum ay sumuko na kay Levi. Ang mga reliyosong tao ng lungsod ay iniisnab siya habang sila ay dumadaan sa kanyang harapan, pagkat para sa kanila si Levi is a lost cause. Walang pag-asa na. Ngunit para naman kay Jesus, ay kaya pang maisalba ang mga taong tulad ni Levi. Tulad ng mga nakararaming tao sa ating panahon, sila ay maaari pang maisalba sa kanilang buhay makasalanan tungo sa buhay na ganap na pagsunod sa Panginoon. Nothing is impossible to the saving arms of Jesus. Romans 10 verses 12 to 13. Ito ay sapagkat walang pagkakaiba sa mga Hudyo at mga Hintil, sapagkat iisa ang Panginoon na nagpapala ng masagana sa lahat ng tumatawag sa Kanya. Ito ay sapagkat ang bawat isang tatawag sa pangalan ng Panginoon ay maliligtas. Walang sino man ang hindi maaabot ng kamay ng ating tagapagligtas na si Kristo Jesus. Ikalawa, alam ni Jesus kung paano maaabot ang inyong naliligaw na mga mahal sa buhay. Hindi na alam ng mga magulang ni Levi kung paano pa nila maaabot ng salita ng Diyos ang kanilang anak. Ginawa naman nila ang lahat ng kanilang responsibility in raising up Levi in the way of the Lord. Tulad din naman ng ginagawa ng karamihang mga Christian parents sa ating panahon. Ngunit sadya lamang na mayroong talagang mga lubos na mapaghimagsik na mga anak. At sa kasalukuyang kalagayan ni Levi, kumikita ng limpak-limpak na salapi at isa ng makapangyarihang tao sa kanilang bayan. Sa ganitong estado ng buhay, napakahirap na para sa kanyang mga magulang na kanilang makuha pa ang atensyon ng kanilang anak para pakinggan ang mensahe ng Ebanghelyo. Ngunit salamat sa Panginoong Hesus
pagkat alam niya kung paano abutin ang mga taong tulad ni Levi at makuhang kanilang atensyon para madinig nila ang paanyaya ni Jesus sa kanila para sa pagbabagong buhay. So again, we are reminded today, never give up in reaching your loved ones for Jesus, because in His time and in His own way, according to His divine will and purpose, He, Jesus, will touch their lives for His glory. Ikatlo, nakikita ni Jesus ang potensyal sa buhay ng mga makasalanan. May nakita si Jesus kay Levi na hindi nakikita ng iba. Ang taong ito ay bibigyan ng bagong pangalan pagkatapos niyang maligtas. Siya ay makikilala bilang si Mateo, ang author ng Gospel according to Matthew. Matthew chapter 9 verse 9. Sa patuloy na paglalakad ni Jesus, nakita niya ang isang lalaki na nakaupo sa paningilan ng buwis na ang pangalan ay Mateo. Sinabi ni Jesus sa kanya, "Sumunod ka sa akin." Tumindig siya at sumunod sa kanya. Siya ay magiging isang tapat na tagasunod ni Jesus at kanyang susulat ang isang aklat ng Ebanghelyo. Ang pagsasanay at pagtuturo ng mga salita ng Diyos kay Levi ng kanyang mga magulang ay hindi naman pala nasayang, kundi ito ay naging pakinabang para sa kanyang paglilingkod sa Panginoong Hesus. Napakagandang isipin ang ating magandang kalagayan ngayon sa harapan ng Diyos, at ito ay dahil lamang sa kanyang mayamang biyaya kay Jesus na tayo ay kanyang maaaring magamit with our full potential in reaching others for Jesus. Ang ikalawang mahalagang bagay na ipinapakita sa atin ng ating teksto ay sa talatang 15. Si Jesus nakikipag-party with sinners. Verse 15. Nangyari nga nang si Jesus ay kumain sa bahay ni Levi, maraming mga maniningil ng buwis at makasalanan ang nakikisalo sa kanya at sa kaniyang mga alagad. Ang Panginoong Hesus ay naanyayahan sa tanhanan ni Levi sa isang pagsasalo-salo. Inyong ilarawan sa inyong kaisipan. Sa iisang lugar, si Jesus at ang kanyang mga alagad ay kasalo sa hapagkainan ni Levi at ang kanyang mga kapwa publican. At naroon din ang iba pang mga outcasts, mga makasalanan ng lipunan, mga taong kinamumuhian ng mga religious leaders ng Israel na pinagbabawalan ang kanilang mga kababayan na huwag makikisama sa mga taong tulad nila. Ang layunin ng party. In reading between the lines ng ating teksto, masasabi natin na nagpaparty si Levi sa layunin na nais niyang samantalahin ang sandali upang ipahayag sa lahat na iniiwanan niya ang kanyang dating uri ng pamumuhay at upang maipakilala sa kanyang mga kaibigan si Jesus para kanila din na madinig ang kanyang daladalang mensahe para sa buong bayan ng Capernaum. Matapos natawagin ni Jesus si Levi na sumunod sa kanya, siya ay nagkaroon ng kapayapaan sa kanyang puso at bagong pananaw sa buhay. At ito ang bagay na nais din niyang maranasan ng kanyang mga kaibigan. Ang karanasan ni Levi at ng bawat isa sa atin na tumalima sa anyaya ni Jesus na sumunod sa kanya ay nanaisin din naman na ipahayag ang mga katotohanan ng Diyos tulad ng ginawa ng ketongin sa Mark chapter 1 verse 45. Ngunit nang lumabas ang tao ay ipinamalita at ikinalat sa marami ang nangyari sa kanya. At gayon din naman ang ginawa ng taong pinalaya ni Jesus sa pagkakaalipin ng demonyo. Mark 5 verse 20. Siya ay umalis at nagsimulang maghayag sa Decapolis kung ano ang ginawa
Sa kanya ni Jesus, ang lahat ay namangha. Ang paglalarawan sa party. Ang verse 15 ay nagbibigay ng isang larawan sa ating mga imagination kung anong mga kaganapan ang nangyayari sa party ni Levi. Isang handa ang masasabi natin na out of place si Jesus at ang kanyang mga alagad. Kung inyong iisipin, ang mga nakararaming uri ng tao na naroroon, ang mga ganid na tax collector at ibang hardcore pusakal ng bayan. Imagine what atmosphere ang mayroon sa lugar na iyon at that time. Sinasabi nga na kung ang isang lugar ay pinamumugaran ng mga makasalanan, madali na madadala ang iba sa mga gawang pagkakasala na nagaganap doon. Si Jesus, ang banal ng Diyos, ay hindi in-isolate ang kanyang sarili sa mga uri ng tao na naroroon sa party. Naglaan ng oras ang Panginoon upang sila ay kanyang madala sa mabuti at matuwid na daan. Hindi magagawa ng simbahan ang Great Commission sa pamamagitan ng pagtatayo ng mga buildings upang doon ganapin ang iba't ibang uri ng mga activities at asahan na lamang dumalo ang mga tao sa komunidad. Magagawa lamang ng mga mananampalataya ang utos ni Jesus na ipangaral ang kanyang ebanghelyo kung ang mga Christians ay lalabas sa apat na sulok ng kanilang mga simbahan at pupunta sa mga lansangan at sa mga dako na kung saan nakakatipon-tipon ang mga tao upang maipaabot sa kanila ang mabuting balita ng ebanghelyo ni Jesus. Kaya't huwag kayong mag-aatubiling dumalo ng mga party ng inyong mga kamag-anak at mga kaibigan, pagkat sa inyong pagdalo ay maaaring magkaroon kayo ng pagkakataon na may makausap na ibang panauhin at maibahagi ninyo ang ebanghelyo ni Jesus. May the Lord help us all to become more like Jesus. May He give us a heart to win the lost at any cost. May He help us to go to the lost and to take the gospel to them upang ang iba ay madala sa pagkakilala kay Jesus. 1 Corinthians 9:20-22. Sa mga Hudyo, ako ay naging Hudyo upang mahikayat ko ang mga Hudyo. Sa mga nasa ilalim ng kautusan, ako ay naging tulad ng mga nasa ilalim upang madala ko sila na nasa ilalim ng kautusan. At sa mga walang kautusan, ako ay naging tulad sa mga walang kautusan upang madala ko sila na walang kautusan. Hindi sa ako ay walang kautusan patungo sa Diyos, subalit ako ay sa ilalim ng kautusan patungo kay Kristo. Sa mga mahihina, ako ay naging mahina upang madala ko ang mga mahihina. Naging ganito ako sa lahat ng bagay upang mailigtas ko sa bawat kaparaanan kahit ang ilan. Ang ikatlong mahalagang bagay na pinakikita sa atin sa ating teksto ay sa talatang 16. Si Jesus at ang problema, verse 16. Nakita ng mga guro ng kautusan at ng mga Fariseo na siya ay kumakain kasalo ang mga maniningil ng buwis. Sinabi nila sa kaniyang mga alagad, bakit siya kumakain at umiinom na kasalo ang mga maniningil ng buwis at mga makasalanan? Dito sa talata makikita natin ang kritiko. Hindi lahat ay sumasang-ayon sa pag-attend ni Jesus sa ginanap na party ng mga publikano at makakasalanan. Ginamit ng mga religious leaders ang pagkakataong ito upang mapulaan nila ang Panginoong Hesus, pagkat ang mga Fariseo at ang mga skriba ay hindi nagbibigay ng oras o nakikisama sa makakasalanan. Sila ay strikto sa kanilang pagtupad sa mga kautusan ni Moises o yung Mosaic Law at pagsunod din sa mga tradisyon na tinuro ng kanilang mga ninuno. Pinagsisikapan nila na sumunod sa isang moral na alituntunin na halos imposibleng masunod. Marami sa ating mga simbahan at ganoon na rin
mga individual na mga Christians are so separated and so self-righteous that they often look down at lost people or even other Christians who don't live, talk, and even dress like they do. Maraming so-called born-again Christians ay nakalimutan na nila ang kanilang pinanggalingan. Na sila din ay tulad ng lahat, makasalanan bago natagpuan ni Jesus. Ang pagpuna sa pagkakataon ding ito, dinala ng mga religious leaders ang kanilang pagpuna o criticism kay Jesus sa kanyang mga alagad. Para nilang sinabi na, bakit ganyan ang inyong guro? Nakikisama at nakikiparty pa sa mga makasalanan. Bakit hindi niya kami tularan? Bilang mga mananampalataya, tayo ay binigyang babala ng salita ng Diyos sa Matthew chapter 7. Sinasabi dito, huwag kayong hahatol upang hindi kayo hatulan. Ito ay sapagkat sa hatol na iyong ihahatol ay hahatulan kayo. Sa sukat na iyong ipanunukat ay isusukat sa inyo. Bakit mo tinitingnan ang puwing sa mata ng iyong kapatid, ngunit hindi mo tinitingnan ang troso na nasa iyong mata? Narito, papaano mo sasabihin sa iyong kapatid, payagan mong alisin ko ang puwing sa iyong mata at narito isang troso ang nasa mata mo. Ikaw na mapagpaimbabaw, alisin mo muna ang troso sa iyong mata. Kung magkagayon, makikita mong malinaw ang pag-alis ng puwing sa mata ng iyong kapatid. Ating laging tandaan na kapag nakaturo tayo sa iba at namumuna, tatlong daliri ang nakaturo mismo sa atin. Ang ikaapat na mahalagang bagay na pinapakita sa atin ng ating teksto ay sa talatang 17. Ang kapahayagan ni Jesus, verse 17. Nang marinig ito ni Jesus, sinabi niya sa kanila, ang nangangailangan ng manggagamot ay ang may mga sakit, hindi ang mga malulusog. Hindi ako naparito upang tawagan sa pagsisisi ang mga matuwid, kundi ang mga makasalanan. Nang marinig ni Jesus ang kanilang mga pagpuna, hindi niya ito pinalampas na hindi sagutin. Pagkakataon din ito upang ihayag sa lahat ang kanyang pakay sa kanyang pagdating sa kasaysayan ng sangkatauhan. Mahalaga na ating malaman ang misyon ni Jesus. Sinabi ni Jesus sa kanyang mga kritiko na siya ay tulad ng isang doktor. Ginagamot niya ang may sakit at sinisikap na tulungan silang gumaling. Anong uri ng doktor ang tumatangging tumulong sa mga taong may sakit? Ang mga eskriba at fariseyo ay tulad ng maraming relihiyosong tao sa ating panahon. Handa silang umupo at hintayin ang mga nawawala na lumapit sa kanila. Jesus, on the other hand, was making house calls. Pumupunta siya sa kinaroroonan ng may sakit. Iyan ang ginawa sa atin ng Panginoong Hesus. Siya ay dumating sa ating buhay. Tayong lahat ay may sakit. Winasak ng kasalanan ng ating buhay. Sa katunayan, patay tayo nang matagpuan ni Jesus. Ephesians 2 verses 1-3. Patungkol sa inyo, kayo ay dating mga patay na sa inyong mga pagsalangsang at mga kasalanan. Sa mga ito dati kayong namumuhay ayon sa takbuhin ng sanlibutan ito, ayon sa pinuno ng kapamahalaan ng hangin, ang espiritu na ngayon ay gumagawa sa mga anak ng pagsuway. Tayo noon ay nag-asal na kasama nila ayon sa mga nasa ng ating laman. Ginagawa natin ang nasa ng laman at ang mga kaisipan. Tayo rin ay likas na mga anak na kinapopootan tulad ng iba. Dumating si Jesus at kanyang sinalina ng kanyang banal na dugo ang ating mga patay na kaluluwa at nilinis ang ating mga pusong pinatigas ng kasalanan. Ezekiel 36:26. Bibigyan ko kayo ng bagong puso at bagong espiritu, at ang matitigas ninyong puso ay magiging pusong masunurin. Pinagaling niya tayo dahil siya ang dakilang manggagamot. Siya, si Jesus, ay dalubhasa sa pagpapagaling
ng mga kaluluwang may sakit ng kasalanan. Ang mensahe ni Jesus. Matapos sabihin sa mga religious leaders ni Jesus ang kanyang misyon at ministeryo, kanya namang sinabi ang kanyang mensahe sa kanila na ang kanyang mabuting mensahe ay hindi para sa kanila na nag-aakalang sila ay mabubuting tao kaysa sa iba. Datapot ang kanyang mensahe ay para sa mga taong tinatanggap na sila ay makasalanan. Jesus reminds them that He did not come for those who are well, but for those who are sick. Hindi nakikita ng mga Fariseo at Eskriba ang kanilang mga kasalanan. Ang tanging nakikita lamang nila ay ang kasalanan ng iba na nasa sa kanilang paligid. Hindi nila makita na sila man ay may sakit at nangangailangan ng manggagamot. They believe that as long as the outside was clean, the inside didn't matter. They were dead wrong. They believed that their religious activities was enough to guarantee their salvation. Again, they were dead wrong. They needed to be saved just like Levi and the rest of those tax collectors and sinners. But until they could not see their own need, they could never be saved. Sa pagtatapos, kaibigang nakikinig ng pag-aaral na ito, kung sa mga sandaling ito ay patuloy mong pinanghahawakan na ikaw ay matuwid na tao at ang iyong mga mabubuting gawa, ang iyong pagiging relihiyoso, panlabas na malinis na pamumuhay at pag-aabuloy sa simbahan at paglimos sa mga mahihirap ay magiging katanggap-tanggap ka sa harapan ng banal na Diyos. Ikaw ay nagkakamali. Until you have trusted Jesus for your salvation, you are lost, and you will never be saved until you understand the truth. Simple lamang ang paliwanag ng Bible sa bagay na ito. Bago ang lahat, kinakailangan na makita mo na kailangan mo ng isang tagapagligtas. Romans 3:23. Sapagkat ang lahat ay nagkasala at hindi naging karapat-dapat sa paningin ng Diyos. Magsisi sa iyong mga nagawang kasalanan at manampalataya sa natapos na gawa ni Jesus sa krus ng Kalbaryo. Romans 10:9, na kung ipapahayag mo na si Jesus ay Panginoon at sasampalataya ka ng buong puso na muli siyang binuhay ng Diyos, maliligtas ka. Sapagkat itunuring ng Diyos na matuwid ang taong sumasampalataya sa Kanya ng buong puso. At kung ipapahayag niya na siya ay sumasampalataya, maliligtas siya. Sapagkat sinasabi sa kasulatan, hindi mabibigo ang sinuman sumasampalataya sa Kanya. Hanggang sa susunod nating pagkikita-kita, ito muli ang inyong lingkod, Brother Ed. Ang pagpapala ng Diyos ay sumaating lahat, ngayon at magpakailanpaman. Tawagin mong sumunod, O Kristo. Ako ay nagpasyang susunod sa iyo. Sa aking pagtalima, inakay mo ako. Ang tamang daan ay natagpuan ko. Susunod ako, O Diyos, susunod ako. Sa buong buhay ko'y susunod sa iyo. Tanging sa iyo lamang ang buong buhay ko. Susunod ako sa iyo. Ikaw ay makilala ko, ang buhay kong
Diyos mong binago. Lungkot ay pinawi, pag-asa'y natamo, nang ako'y magpasyang sumunod sa'yo. Susunod ako, Diyos, sumusunod ako. Sa buong buhay ko'y susunod sa'yo.